ngayong araw meron po tayong upload. Monday po. Hindi tayo pangkaraniwan nag-upload na Monday. Pero mag-upload po tayo mamaya dahil hinahabol po natin itong ating exclusive na one-on-one sa aktor na si Ricardo Cepeda na kalalaya lang po sa kulungan. Mahigit 13 months na nakulong. More than a year po na nakulong si Ricardo Cepeda. Grabe. At last week ay nagdesisyon po ang korte na siya po ay bigyan ng they granted him with bail, no? So nakapagpiyansa po pansamantala para sa kanyang pansamantalang paglaya itong si Ricardo Cepeda. Pero syempre kapag nakapag-bail ka sa isang kaso na non-bailable, ang ibig sabihin niyan ay medyo mahina yung ebidensya laban sa iyo. Kaya pumayag ang judge na bigyan siya ng bail kasi nga ang kaso niya is syndicated estafa. Ibig sabihin, hindi na-establish yung kanyang koneksyon doon sa kumpanya na ng scam. Kasi tumatay yung ano po siya product ambassador nung kumpanyang yun. That's the only position na kanyang hinawakan. Hindi po siya opisyal, hindi po siya miyembro ng board of directors, kundi siya po ay product ambassador lang. So good news yan dahil matatapos na ang kalbaryo ni Ricardo. Imagine doon siya nagpasko. Hindi rin biro na ilang months siya kamo, Papo. How many months halos total? Isang taon eh. Sa ano lang, Cagayan, 11 months. Dito sa mga 2 buwan. So, matagal din. 11 plus 2. Mga 13 1 months, year. give or take, more than 1 year. That must have changed his life and outlook, yeah. no? At doon siya nag-open up sa'yo sa vlog mo na hindi lang one-on-one, na-interview mo pati Yung buong pamilya buong pamilya. pati Yan asawa ang niya Julius at sa Baba kanyang mga exclusive. anak. So ito Oo. po panoorin natin ang bahagi ng reunion po ni Carlos Cepeda o Ricardo Cepeda sa kanyang pamilya. Yes, I'm just proud of how they handled it. I'm just proud of how they handled it very well. Yung strength din nila was my strength. Knowing that they're holding on. Parang naman yung boses ko. Natakot ko masyado. My biggest worry was sila. How they would be able to take all the stress, all the negativity. Alam ko naniniwala sila. They knew who I am. They knew what I did, what I didn't do. My biggest worry was how they would be able to withstand all of that negativity. And I was trying to assure them that don't worry about me, I'm okay. And it's just so nice to see that they were able to do it so very well. Thank you so much. Yan, first time natin nakita yung yung vulnerability niya kasi all throughout ng conversation namin, even during the first interview nung nasa Quezon City pa lang siya, ni minsan hindi nagpakita ng kahinaan itong si Ricardo. Always parang Okay lang. pinapakita niya na kaya ko to, malalampasan ko to. Dasal lang tayo. But this time nung nagsalita na yung kanyang mga anak, doon mo nakita yung kanyang vulnerability na nasabi niya sa akin, ang fear niya raw talaga is being a breadwinner. Pag nawalan siya ng trabaho, katulad na nangyari, paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Yun ang kanyang greatest fear. And up to now, yung pangyayari ng pag-aresto sa kanya still haunts him. Hindi raw siya makatulog sa gabi kahit nakalaya na siya. Although hindi naman siya sinaktan sa loob. Maganda naman ang pagtrato sa maganda kanya. trato sa kanya sa loob. Hindi siya binigyan ng VIP treatment, pero binigyan siya ng artista treatment ng mga bilanggo. Na starstruck sa kanya. Puro showbiz sa mga tanong. Siyempre. Para siyang doon. May press con Parang araw-araw. Tita Christie siya doon sa loob ng kulungan.
Sir Ricardo, ano po latest chismis sa Batang Quiapo? Ganun. Yun. Siya yung sumasagot ko sa mga tanong ng mga mga bilanggo. Kaya maganda yung attitude niya sa buhay, no? Yung paano niya tinanggap lahat ng karanasan niya, na kahit mahirap yung kalagayan niya. Happy lang siya dahil ito, napapasaya niya yung mga kapwa niya preso. Malaking bagay yun. Ano yan, Giving them greatest hope. lesson in life na na-realize niya nga is marami mga bilanggo na katulad niya nangangailangan din ng tulong Yeah. na makalaya kasi marami sa kanila dahil walang pera Yeah. hindi makakuha ng magaling na abogado para ipaglaban ang kanilang mga kaso. And incidentally, in-announce din ni Ricardo ang kanyang pagbabalik sa Batang Quiapo. Kailan? Malapit na, hindi pa sila nagte-taping. Back to work. Pero nag-personal message na si Direk Coco Martin Yes. kay Ricardo na pinababalik na siya sa Batang Quiapo para i-revive niya yung role ni Mr. Wu, yung miyembro ng Kontrabida. Hong Kong Triad. Yeah. Na bigla na lang nawala dahil nga naaresto si Ricardo but pabalik na yung character niya, so abangan niyo po. Yan. Ay, ganyan. mamayang gabi, panoorin niyo Yeah. ang full interview natin kay Ricardo at sa kanyang pamilya sa Julius Babaw Unplugged YouTube channel.